Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 37. Isang pinto na lang sana. Tahimik ang pasilyo. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay ginhawa. Ito yung katahimikang may kasamang banta. Parang humihinga ang mismong mga pader. Huminto si Lucas sa harap ng pintuang bakal. Walang bantay, walang galaw, pero ramdam niya, may mali. Dahan-dahan niyang inilapat ang palad sa pinto. Malamig ang bakal, masyadong malamig para sa isang silid na may ilaw kanina lang. Sumandal siya sa dingding, sinipat ang magkabilang dulo ng pasilyo. Walang kamera, o kung meron man, mahusay ang pagkakatago. Bitag, bulong niya sa sarili. Wala siyang dalang baril. Hindi ito operasyon na pwedeng gumawa ng ingay. Kung may mangyari man sa loob, kailangan niyang tapusin sa bilis at katahimikan. Huminga siya ng malalim. Sa isang iglap, binuksan niya ang pinto. At gamulong paloob, handang samalag sa anumang sasalubong. Ngunit, walang samalubong. Isang madilim na silid, mga anino sa sulok, at ang tunog ng pinto na dahan-daang nagsara sa likuran niya. Flick! Nang sabay-sabay, umilo ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Mga guhit na pulang ilaw, parang mga ugat na gumagalaw. Yumandar ang mekanismo, at sa kanya naintindihan. Hindi ito pintuan papasok. Ito ay pintuan papunta sa loob ng bitag. Bumigat ang hangin sa silid. Sa bawat hakbang ni Lucas, gumagalaw ang mga pulang guhit sa sahig. Parang sinusundan ang galaw niya, parang may isip. Humakbang siya pakanan. Sumabay ang liwanag. Humakbang siya pakaliwa. Sumabay ulit. Pressure plates, bulong niya. Biglang bamuka ang sahig sa harap niya. Isang makitid na siwang na humihigop ng hangin pababa. Parang bibig na handang lumamon. Umatras si Lucas sa huling segundo. Narinig niya ang matinis na tunog ng metal na nagkikiskisan. Mga talam na umangat mula sa loob ng siwang, sumara, at muling nawala. Hindi siya gumalaw ng ilang segundo. Tahimik. Masyadong tahimik. Kinaykit niya ang mata, hinayaan ang sarili na makinig. Hindi sa ingay, kundi sa pagitan ng ingay. Isang bahagyang click sa kaliwa. Isang mahinang hiss sa kanan. Sa isang iglap, tumalon siya pasulong. Habang sa likod niya, biglang bumagsak ang kisame. Mga bakal na pako ang sumubsob sa sahig kung saan siya kanina nakatayo. Huminto siya sa kabilang dulo ng silid, hinggilan. Isang maliit na hiwa ang damyugo sa kanyang braso. Hindi malalim, pero sapat para paalalahanan siyang. Hindi ito pagsubok para sa takot. Ito ay pagsubok para sa pagkakamali. Sa harap niya, may isa pang pinto. Mas makapal, mas mabigat, at sa itaas nito, isang maliit na pulang ilaw. Parang matang nagmamasid. Sa isang silid na puno ng mga monitor, nakaupo si Severo. Hindi nagmamadali, hindi kinakabahan. Tahimik niyang pinapanood ang galaw ni Lucas sa loob ng bitag. Bawat hakbang, bawat pagtalon, bawat munting sugat, hindi siya ngumiti, hindi rin siya nenas. Magaling, bulong niya, halos walang emosyon. Hindi ka basta-bastang nawawala. Lumapit ang isang tauhan. Boss, tataasan po ba natin ang antas ng bitag? Sandaling tumahimik si Severo. Tila sinusukat ang hinga ng binatang nasa monitor. Hindi pa, sagot niya. Hayaan muna nating isipin niyang may kontrol siya. Pinindot niya ang isang buton. Sa monitor, bahagyang nagbago ang mga pulang guhit sa sahig. Mas maiksi ang pagitan, mas masikip ang daan. Ang unang nakakalabas sa bitag, dugtong ni Severo, ay hindi yung pinakamalakas, kundi yung marunong makinig sa katahimikan. Bumalik ang tingin niya sa screen. Tahimik ang silid. Pero sa mga mata ni Severo, malinaw. Ito pa lang ang simula. Huminto si Lucas sa gitna ng silid. May mali, hindi sa bitag, kundi sa pattern nito. Kanina, predictable ang galaw, kanan kaliwa, bukas sara.
Ngayon, parang nag-iisip. Umilo ang sahig sa kaliwang bahagi. Ngunit imbes na bamuka ang siwang doon. Sa kanan biglang sumirit ang mga talam mula sa dingding. Napaatras siya, halos sumayad ang talam sa kanyang leeg. Binabago nila ang ritmo, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumuhod, idinikit ang tainga sa sahig. Pinakinggan ang mga bahagyang pag-uga sa ilalim. Ang paggalaw ng mekanismo bago ito sumalakay. Isang hakbang pasulong. Tahimik. Dalawang hakbang pakaliwa. May munting click. Tumigil siya agad. Sa mismong sandaling iyon, bumulusok ang mga bakal na patalim mula sa kisame. Kung saan siya sana tatayo. Mabilis siyang gamulong sa gilid, gumapang sa anino ng dingding. Humigpit ang hawak niya sa sugatang braso. Hindi malalim, pero ramdam ang hapdi. May nagmamanyobra nito. Hindi lang ito automatikong bitag. May taong naglalaro sa bawat galaw niya. Sa harap niya, may makitid na daanan. Mas madilim, mas tahimik. Isang, mas maikling daan. Masyadong tahimik para maging ligtas. Nag-alinlangan si Lucas. Pumasok si Lucas sa makitid na daanan. Tahimik. Walang pulang ilaw. Walang click ng mekanismo. Parang, ligtas. Unti-unti siyang huminga ng mas malalim, pinakawalan ang tensyon sa balikat. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa bitag, hindi gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi pwedeng ganito lang, bulong niya. Humakbang siya muli. Wala pa ring galaw. Isang hakbang pa, dalawa, at saka, sumara ang mga pader. Mula sa magkabilang gilid, dahan-daang gumalaw ang makakapal na bakal. Hindi mabilis, hindi marahas. Parang sinasadya, para bigyan siya ng oras na mataranta. Bumilis ang tibok ng puso ni Lucas. Sinubukan niyang umatras, ngunit sa likod niya, biglang bumukas ang sahig. Isang patagilid na hukay na halos lumamon sa kanyang paa. Nakatayo siya ngayon sa makitid na bahagi. Sa pagitan ng papalapit na pader at ng hukay sa likod. Walang diretsyong daan palabas. Napatingin siya sa itaas. Isang maliit na siwang. Masyadong makitid para sa katawan. Pero sapat para sa isang kamay. Hindi ito daanan, bulong niya. Ito ay tanong. Huminga siya ng malalim. At sa isang iglap, tumalon, sumandal sa dingding. Sinubukang abutin ang siwang bago tuluyang magsara ang mga pader. Sumalpok ang likod ni Lucas sa dingding. Ramdam niya ang lamig ng bakal sa balikat. At ang papalapit na pader sa harap niya. Parang higanteng kamao na unti-unting pumipiga sa hangin. Hindi na siya maka-atras. Sa likod niya, ang hukay, isang hakbang lang, lulubog ang paa at mawawala ang balanse. Sa harap niya, ang pader, isang segundo na lang, dudurog sa pagitan. Pinilit niyang umangat, isinuksok ang mga daliri sa makitid na siwang sa itaas. Sumakit ang kamay niya sa pagkakasabit sa magaspang na bakal. Nagbanggaan ang dalawang pader sa ilalim ng kanyang paa. Kung naroon pa ang kanyang katawan sa gitna, durog na sana ang kanyang mga tadyang. Nanginginig ang mga braso niya habang nakabitin sa siwang. Naramdaman niya ang init ng dugo sa palad. Napunit ang balat sa pilit na kapit. Mula sa dilim, umalangaw ang tunog ng mekanismong muling nag-aayos. Parang binibigyan siya ng pagkakataong huminga. Bago ang susunod na hampas, dahan-dahan siyang umangat, isiniksik ang balikat sa siwang. Masikip, masakit, pero gumalaw siya sentimetro kada segundo, hanggang sa makalusot ang kalahati ng katawan niya sa itaas na ledge. Bumagsak siya sa sahig sa kabila, hingilan, duguan ang palad. Ngunit buhay. Humiga siya sandali, pinipilit pakalmayan ang paghinga. Hindi pa, bulong niya sa sarili. Hindi pa ako matatapos dito. Sa harap ng mga monitor, nanatiling tahimik si Severo. Pareho pa rin ang poster. Pareho pa rin ang malamig na mukha. Ngunit sa sandaling nakita niya ang dalawang pader na halos magdurog kay Lucas. Bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Isang iglap lang. Isang napakaliit na galaw. Pero sapat para ipakitang, hindi inaasahan ni Severo na aabot doon ang bitag. Higpitan ang susunod, utos niya, mahinahon ang tinig. Pero huwag pa, kailangan pa siyang buo.
Bumalik ang tingin niya sa monitor. Sa loob ng kanyang katahimikan, may isang bagay na kumilos. Hindi awa, hindi galit, kundi pag-usisa. Dahan-daang bumangon si Lucas. Nanlalambot ang tuhod niya, nanginginig ang mga palad. Pero malinaw pa rin ang isip. Hindi pwedeng magkamali. Hindi dito. Sa harap niya, may makipot na pasilyo na biglang umiilaw sa dulo. Hindi pulang ilaw ng bitag, kundi maputlang puti, parang labasan. Isang pinto ang bahagyang nakabukas. Hangin ang lumalabas mula roon. Tunay na hangin, may lamig, may galaw. Hindi artificial na hinga ng mekanismo. Tumigil si Lucas. Masikip ang bitag, bulong niya. Kapag may labasan, hindi nila ipapakita ng ganito. Pero ang katawan niya, pagod na. Ang sugat sa palad, mahapdi. Ang isip, naghahanap ng pahinga. Humakbang siya papalapit sa pinto. Sa bawat hakbang, may nararamdaman siyang bahagyang pag-uga sa sahig. Parang binibilang ang distansya niya. Isang hakbang pa, at sa likod niya, bahagyang gumalaw ang mga anino sa dingding. Hindi tao, kundi hugis ng mga bitag na muling nag-aayos. Naunawaan niya sa huling sandali. Hindi ito labasan. Ito ay paanyaya. Huminto siya sa mismong harap ng pinto. Tahimik ang pasilyo sa labas ng kulungan ni Althea. Tahimik pero hindi panatag. Nakaupo siya sa gilid ng malamig na sahig, yakap ang sarili. Pagod na ang luha, pero hindi ang takot. Biglang, may narinig siyang mahinang kalusko sa kabilang pader. Hindi yabag ng bantay, hindi tunog ng metal, parang hininga, parang paggalaw ng taong pilit umiwas sa ingay. Napatingin siya sa pader. Lucas. Halos pabulong ang tinig niya. Hindi siya sigurado kung may makakarinig. Muling may mahinang tunog. Isang gasgas sa bakal, parang kamay na dumulas sa pader. Nanikip ang dibdib ni Althea. Kung nandyan ka, huminto siya, nilunok ang kaba. Huwag kang lalapit. Delikado. Walang sagot. Pero may kakaibang katiyakan sa katahimikan. Parang may taong nasa kabilang panig, nakikinig. Isinandal ni Althea ang noo sa pader. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon mula nang bihagan siya, hindi na siya lubos na nag-iisa. Biglang umalangaw-ngaw ang mabigat na tunog ng bakal sa loob ng pasilyo. Hindi isa, kundi sunod-sunod na pinto ang nagsasara. Mula sa kinaroroonan ni Lucas, narinig niya ang pag-uga ng mga riles sa ilalim ng sahig. Isang mekanismong hindi bitag, kundi paglilipat. Naputol ang mahinang tunog na kanina lang ay naririnig niya sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Althea, bulong niya, halos walang tunog ang boses. Sa kabilang bahagi, napaatras si Althea sa loob ng kulungan nang biglang gumalaw ang buong silid. Parang hinihila sa ibang direksyon. Umuga ang ilaw. Nagbago ang paligid. Hindi niya alam kung saan siya dinadala. Sa isang silid ng mga monitor, kalmadong nakatingin si Severo. Ilipat ang bihag, mahinahon niyang utos. Ilayo sa rutang dinaanan ng anino. Sa pasilyo, tumakbo si Lucas. Ngunit huli na. Ang daang muntik na niyang marating ay biglang nagsara. Parang pader na itinayo sa pagitan nila. Isang pinto na lang sana. Ngunit sa tunog ng bakal na tuluyang nagsara. Naunawaan ni Lucas. Inilayo na naman sa kanya ang liwanag. Kung nagustuhan ninyo ang episode 37, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.